aking nakunan ng kamera na umakyat sa isang puno. Agay! Napuno ng mga pandal ang katawan pababa. Lumalabas yung dugo sa kagat, parang nabubutas. Sobrang sakit talaga. Para kang napapaso sa sigarilyo. Ako ang nagbibideo, hindi mo mabilang. Siguro mga 100 ang kagat. Ang mabagsik na mga insektong matake sa video, tila mga bubuyog. Pero hindi raw talaga mga bubuyog yan, kundi mga putakte. Isa ba kayo sa napapatumbling ala Carlos Yulo tuwing may lalapit na bubuyog? At napapatakbo at talon ala EJ Obiena kapag may dumarating na putakte? Well, natural response yan ng ating katawan. Ang kagat daw kasi nito, delikado. Ay, bulmaas! Pero ang lalaki sa viral video, tila minukbang pa ng sangkaterbang putakte. May atake ka sa imong vloga! Ha? Totoo ba yan? Ay, naku, mabuti pa. Puntahan na natin ang malaman. Nahanap namin siya sa Misamis Oriental. Siya ang 26 years old na si Regino. Yung kagat, talagang napakasakit. Yung iba nga, marami pa yung may mga butas-butas pang makikita. Mga siguro 3 araw, saka nawala yung sakit. Pero sa ngayon, naghihilom na yung sugat. Bakit nga ba pinutakte ng mga putakte si Regino sa nasabing video? Alamin natin yan mamaya. For now, let's identify first kung ano ang kaibahan ng bubuyog at putakte. Sa isang grupo yan ng klase ng mga insects colony. Social insects sila. Meron ding queen, pag social yung putakte, meron silang queen at meron din mga workers. The same as doon sa bubuyog, ganun din yung hierarchy nila. Pero ang mga bubuyog is tight-knit. Ibig sabihin yung talagang close sila ng pamilya. Hindi katulad ng putakte na mas kokonte or mas looser. Dahil related sa isa't isa, marami ang nalilito sa dalawa. Ano ba ang pinagkaiba ng itsura nila? Let's take a closer look, guys. Ang bubuyog medyo bilugan. Wala siyang bewang. Ang putakte medyo pahabayan at merong kitang-kita, visible yung kanyang bewang. At yung stinger niya talagang kitang-kita na nakalawit. Ang mga bubuyog, marami siyang balahibo sa mga paa. Ang mga putakte ay hindi nagpo-produce ng honey. Unlike doon sa mga bubuyog, hindi sila nangangagat. Nag-i-sting sila. Yung kagat kasi, yung term na madalas natin nagagamit. Pero sila, para ma-deliver yung venom, kailangan nila mag-sting. Kung ikaw ba ay na-sting ng putakte, magkakaroon ng reaction sa'yo? Well, most of the time, kung wala kang allergic reaction sa katawan o doon sa sting ng putakte, magkakaroon ka ng irritation. Mamamaga, masakit, burning like that. Balikan natin si Regino at ang kanyang mga kagat. Ang dahilan daw talaga ng kanyang pag-akyat sa puno ng nakunan sa video, Nagawa namin yun para sa pagkukontent. Kaya nakukursunadahan ko na umakyat sa puno na yun. tamang narinig nyo, ginawa raw ito ni Regino para sa online views. Sa paggawa ng content, talagang napakahirap. Nalilito ka kung anong gagawin mo sa content mo para lang pumatok sa mga tao. Yung followers ko, napako na sa 5,000K. Pero bago niyo raw siya husgahan, may dahilan daw kung bakit niya ito ginagawa. Isa po akong construction worker. Pagdating naman ng Sabado, wala kaming trabaho sa construction kaya nagtatanim ako ng mais. Nagawa ko talaga yung content na yun sa sobrang hirap talaga sa buhay. Gusto ko na makapundar, magkaroon man lang ng sariling bahay. Dahil sa kagustuhang kumita ng mas malaki, naglakas loob si Regino na gumawa ng kakaibang content na pupukaw sa interes ng mga tao. Dito nga niya naisipan na magpakagat sa mga putakte.
Sabi ko sa kanya nga, huwag, baka delikado. Siya, patuloy pa rin. Hindi ko binigyan ng 10 pesos, pambili ng gamot. Kung isang mo! Hindi man binigyan ng 10 piso pambili ng painkiller. Tala! Nagpatuloy pa rin si Regino sa planong content. Nagpatulong pa siya sa kapatid para videohan ang kanyang pag-akyat. Ako siyang gibidyohan kay siyempre siya man pud ang nag-ingon nga magpa-video siya pero akong tanaw kaya raman niya. Ang putakte content video na ito ni Regino, pinutakte na rin ng views online. Mula sa 5,000, mabilis na pumalo na mahigit 30,000 ang followers niya. Nakatanggap na rin siya ng notice na mamamonetize na ang account niya. Ang asawa niya na dating kontra sa kanyang pagpapakagat sa putakte, pumayag na raw sa kanyang ginagawa. Sa aming ang pagkadalo kina Regino, naabutan namin siyang naghahanda para muling gumawa ng ikalawang content na pagpapakagat sa mga putakte. Kukuha tayo ng putakte magsuot tayo ng mask kasi napakasakit ng kagat. Yung kamay ko talagang napupuno ng kagat. Saka sa paa. Ayon kay Regino, nakagat na raw siya ng putakte nung bata pa. Kaya sa kanyang palagay, immune na ang katawan niya sa kagat nito. Ano kaya ang masasabi ng eksperto tungkol dito? Baka mamaya kasi, yung mga sumunod na maaaring kasi nagkaroon ng yun nga allergic reaction dun sa katawan ng isang tao, no? Pwede kasi itong magkaroon ng problem dun sa system, no? Lalo na dun sa paghinga, syempre dun sa balat, at pwede din kasing itong hindi ka makahinga na eventually at pwede mo kasing itong ikamatay. In-advise talaga namin na dapat hindi gawin yung mga ganito kasi syempre pwede kasing itong makaharm sa tao. Bakit nga ba sumusugod ang mga putakte sa tuwing magagambala sila? Tunay nga ba silang mga kontrabida sa ating mga tao? Merong mga alarm chemical na tawag nila yung pheromone, alarm pheromone, na pagka na-disturb sila o yung na-arouse yung fear or anger, susugod yan. Kasi nare-release doon sa chemical, yung chemical sa air. So that would trigger na mag-swan, sama-sama silang sumugod. Bakit minsan specific may target silang tao? Usually, pagka kumagat sila doon sa isang tao, nare-release na yung pheromone doon. So, yung amoy na yon yun ang hinahabol ng mga swan. Well, hindi naman talaga kontrabida ang mga putakte. Self-defense lang daw ang kanilang pag-atake. Kaya kung mamumuhay ang mga tao at insekto nang may respeto sa isa't isa, walang lalabas na kontrabida. Live and let live.